Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. For today's video, ating pakinggan, panoorin at pagsaluhan ang mga shocking revelations ni Arlene Stone about Kiboloy and his kingdom that are all making sense. I have compiled all of these for all of you mga kabayan for your easy viewing and references. So without further ado, here are they. Before Duterte become a mayor, when he was just a vice mayor in Davao, worker na ako noon. Oh. Si Pacquiao, bumili yan ng house and lot at niregalo niya kay Digong. Oh, para magkaroon sila ng close na ugnayan. Bakit ko alam yan? Kasi ako nakapaglinis doon sa bahay na yon. Oh. Pili lang yung nakakapunta doon. May mga property si Pacquiao na secretly na binibili niya para binibigay doon sa mga government officials natin to protect him. At ano pa yung mga binibigay niya kay Digong? Sasakyan. Oh, hindi lang isang bahay. I don't know how many houses ang binigay niya sa pamilyang Duterte. Yung sasakyan, yung mga baril. Itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At ganon? Sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Na-dismiss ang kaso, lagi silang file ng motion after motion. Imagine yung motion, yung recent lang na motion na final nila na para daw wag i-present ng FBI yung mga evidence na nakuha doon sa kanilang mga computers. Ano yung mga evidence na yon? Number 1, yung injectable erectile dysfunction na medicine ni Kibbs. Andoon. Oh, tapos yung mga mga medical records ng kanyang mga pastoral na nagpa-abort dito. Oh, nakuha 'yun sa mga computer nila. Yung mga lingerie na mga receipt. Oh. At saka kung saan binili. Victoria's Secret pa. Nandoon sa kanila mga computer nakuha. Ayaw ipa-present ni Kibuloy yan. Walang educational support. Yung sinasabi ni Pacquiao na ipa-scholar yung mga anak ninyo. Oh, kung maganda yung mga anak ninyo, ipa-scholar nyo kay Pacquiao. Kasi potential yan sa night duty or pastor duty. Katulad itong isang pastoral, no? Yung nanay nito, viewer ni Mang Kanor, no? Itong bata na to, mestiza, half Filipino yung nanay, tapos yung tatay niya, taga-England. Oh, nakikinig yung nanay niya na-amaze. Oh, na-amaze sa mga ni Mang Kanor sa kanyang preaching. Anong nangyari? 12 years old yung bata kasi i-drop off doon sa Davao kasi daw yung maganda yung JMC. O, drop off. 12 years old. Anong nangyari? Pagka-drop off, tinanggalan na ng cellphone, tinanggalan na ng any form of communication. Bawal nang tumawag sa nanay. Pero hindi pala free kasi yung nanay nagbabayad ng 80,000 pesos. Imagine, nanay ka, nagbabayad ka ng 80,000 pesos to realize na yung anak mo ay re-rapin ni Mang Kanor. O ngayon, 12 years old, wala pang menstruation yung bata. Minomonitor na nila. 13 years old, nagka-menstruation yung bata. Doon na, inumpisahan na. Pinapapasok na doon sa kwarto ni Mang Kanor. Oh, unang beses, tumakbo yung bata kasi kung saan na nakarating yung kamay ni Mang Kanor. Anong nangyari? They torture her. Walang isa na kumakausap sa kanya. At ano pang sabi? Privilege yan pagka ni-rape ka ni Mang Kanor. Kasi ibig sabihin, nilinis yung iyong espiritu. Imagine, paglilinis pala yan ng espiritu yung ganyan. Pero si Pacquiao, pag tititingnan mo siya, parang
Hindi siya takot mamatay no, pero nung na-heart attack yan, ay nako, nagpadala sa Davao Duc. Tinawagan niya yung kaibigan niya, yung best friend niya. Wag daw yung mga involved ng kanyang ng paggamot sa kanya, wag ipalabas sa media. Kaya hindi lumabas yun. Pero may yan, may heart valve yan sa Pacquiao. Ganun yun. Tingnan nyo. Kayo, niwala naman kayo no na hindi yan mamamatay, na mabuhay yan forever, na mag-glorified body. Yan, tingnan nyo nga yung mukha kung glorified. What the outside appearance is important. Nakikita nyo no, yung mga singers niya. Ang daming mga talented na mga tao, mga members at workers ni Kibuloy, pero walang itsura. Hindi nila pinapalabas. Yung iba, ginagamit lang yung voice, pero iba yung yung nilalagay na mukha sa harap. It's terrible. Naalala nyo yung isang tao na pinorge yung signature ni Gloria Macapagal Arroyo, ni President Gloria Macapagal Arroyo, para makapagsolicit. Yun po ay worker ni Kibuloy. So, siya po ay nagpapanggap po siya na pipi para makapagsolicit, at kanya po ay pinorge yung signature ni President Gloria Macapagal Arroyo para makapag-solicit siya sa Malacanang. Siya po ang malaki ang kita. Ang laki po ng kita ng piping-pipian na yun. Ano po ang nangyari? Tinago po siya kasi naging wanted po siya ng NBI. At ngayon po, bago na po ang kanyang pangalan. Hindi na yung dating pangalan na original name niya. Sino pong nagbago? Sino pong pumalit ng kanyang pangalan? Para hindi po madamay si Kibuloy, tinago po siya doon sa sa Tamayong. Kahit si Gloria Arroyo, hindi niya alam na yung nag-forge ng kanyang signature ay tauhan ni Kibuloy. Pero bakit niya ginagawa? Ayaw niya paaralin yung mga workers niya. Example natin si Stephanie. Lumaki yan sa kanya. 3 years old pa lang dyan. Ginawa niyang hinalay niya. 10 years old pa si Stephanie. Tapos hanggang ngayon, nakikita niyo si Stephanie pag kumakanta, umiiyak lagi. Because you can feel the pain in her heart. Ayaw siyang palayain ni Pacquiao. Ayaw siyang paaralin. Mag 30 years old na yan si Stephanie, pero third grade lang ang natapos. Walang laman ang utak. Pero sabi niya, dito, a lack of knowledge will destroy you. Talaga. You destroy your people because you took the opportunity for them to learn, to gain knowledge. Now, let me talk about my friend. Very close friend. She's like a sister to me. Magkasabay po kaming nag-worker. Magkasabay po kaming nag-full-time noong 1992. Siya po ay na-assign doon sa Tamayong. She wasn't punished. Meron kasing restaurant ang Tamayong na, o yung Upper Six. Meron na pong restaurant doon. Doon po siya na-assign. And she was bleeding for a few weeks po. They were ignored. Wala po, hindi po sila dinala sa doktor para matingnan until she collapsed. And she reached out to me. Pinadalhan ko po siya ng pera. I have all the proof of the money I sent to her. Pinadalhan ko po siya ng pera para po she can seek the doctor. So nung pumunta na po siya sa doktor, ang sabi po sa kanya, meron po siya ni stage 3 ovarian cancer. Nung bumalik po siya sa Tamayong or sa Upper Six po or sa Heaven Restored, ang sabi po sa kanya, hihintayin na lang daw po yung the will of the Father. That means po hahayaan na po siyang mamatay. Without any medication, I understand lahat naman po tayo namamatay. Pero ang ganun po na paraan, 28 years po siya nanilbihan bilang isang worker po ni Kibuloy. Pero hindi po nila kayang maipadala sa ospital ang mga workers na nagkakasakit po doon. As I speak right now, meron pong mga tao, may mga workers po doon na 4 years na po na may sakit. Humihingi na po sila ng tulong to take them to the doctor, pero hindi po nangyayari yan. Umiiyak na po yung mga matatanda po doon. Ang pinapakita po ni Kibuloy at saka yung SMNI that they are very giving person, they are generous person. That's all propaganda po. And I'm doing this, I'm not making any money, not even a dime. I'm doing this because I care. I care about the people. So, sa madaling salita po, yung kaibigan ko, I was sending her money kahit po sa pagkain niya. Marami po silang nagkasakit doon at nilagay po sila sa isang mobile home. Doon po ang lahat ng mga nagkakasakit. Yung pinapadala ko po sa kanya,
was intended just for her. Pero ang nangyayari po, my friends share that to everybody. So every time po na nagkaroon po siya ng treatment, kasi I told her to seek for second opinion. Now, when she seek the second opinion po, sabi po ng isang doktor na kayang operahan yung ano niya, yung ovary niya, tinanggal po lahat, but she have to undergo for treatment like chemotherapy at saka radiation po. Every time pumupunta po siya sa radiation, pinapadalhan ko po siya ng pera because they don't give them money for their medicine and for the food. So ang nangyayari po, kapag umuwi po siya, I still have the text with me. Sinasabi po niya lahat kung ano po mga experiences niya hanggang namatay po siya because she can't take it anymore. Hindi po enough yung napapadala ko sa kanyang pera kasi, you know, I also have responsibility here in the US and my family in the Philippines. So, kung ano lang po yung nakayanan kong maipadala sa kanya, she shared it with everyone that lives with her or who lives with her. So, sa madaling salita po, namatay ko yung kaibigan ko na worker po ni Kibuloy by the name of Lilibet Reyes po. Namatay po siya sa sakit. She was in pain when she died kasi walang gamot. Every treatment po niya, umuwi siya, nagbubungkal pa kasi yung gulay, nagtatanim pa po siya ng gulay. Parang may makain lang po. Ganon po ang buhay sa Tamayong o sa Heaven Restored. Pag kayo po ay naipadala doon, either punishment or may sakit po kayo. Si John Pala, siya yung reporter doon sa Davao na magkaibigan niyang tatlo. Si John Pala, si Kibuloy at itong si Duterte. Magkaibigan yan. Si John Pala as reporter, siya yung nagpa-pump up kay Kibuloy. Eh may nakita si John Pala nung pumunta siya doon sa compound ni Kibuloy. Kasi may usapan sila, mag-i-air kasi yung, wala pang radio station si Kibuloy nung time na yon, wala pa siyang TV station. So, nagre-rent ng time slot sa mga radio station nung time na yon at saka sa TV, no? Channel 13, nagbabayad kami noon, yung Hour of Truth. So, ganun din ang ginagawa doon sa Davao, sa gasoline, I mean sa radio station. So, nagbabayad siya ng time slot doon sa istasyon ni John Pala. Eh ngayon, ito si John Pala, may meeting sana sila ni Pacquiao. Pinapunta si John sa compound doon, kubo-kubo pa yung namin yung bahay namin nung araw. O pumunta si John Pala doon, nagantay. Kasi magkaibigan nga silang tatlo. Binuksan ni John yung pinto ng pastor's house. Nakita niya na may ginagawa itong si Kibuloy tsaka si Salinas. Nagalit si Kibuloy, no? At si John Pala nagkaroon ng doubt. Bumalik doon sa station at iba na yung mga sinasabi ni John Pala. Sinasabi niya kung ano yung nakita niya. Nagalit si Kibuloy. So ang nangyari, itong si Kibuloy at saka si Digong tinambagan si John Pala. At paano ito naging kaugnayan? Kasi mga close-in workers. One day, nag-meeting yung mga close-in workers at pinakita talaga, nag-brag pa si Kibuloy na itong baril na ito ay nirigalo ng kaibigan niya sa kanya at yun ang ginamit na pumatay kay Pala. Kinausap ko yung mga kasamahan kong mga nilagay nilang mga picture. Yun, inimbestiga ko sila. Sinabi nila lahat sa akin kung ano yung mga karanasan nila. I was so shocked. Kasi hindi naman ganun yung karanasan ko. We imagine 13 years old, 12 years old, katatapos kapag may menstruation na yun. Oh my God. Ay nako, guys. Talagang yung aking puso na duduro. Inaabangan nila yung bata na magkaroon ng first menstruation. Tapos yung mga pastoral naman, na mga bugaw, sila yung nagsasabi kay Kibuloy na, Pastor, malapit na yan. Masarap yan. Malapit na yan. Sir, malapit na yan. Tapos pagka nakita nilang may menstruation na, sinasabi nila doon, pagkatapos ng menstruation doon, pinapa-night duty na. Kaya, doon ako talaga galit, guys. Kaya ako nagsalita ng ganun. Kaya talagang binulabog ko kasi hindi ko na ma-take ba, sobra grabe. Tapos ito pa masakit. Merong isang batang pastoral na inalagaan ko habang ako ay nandoon pa. Yung nanay niya, OFW sa Hong Kong, tapos single mother siya. Ang ginawa ng nanay niya, nagtiwala doon kay Kibuloy, nagtiwala sa compound. 9 years old yung bata. Drenap of, yung bata, half Filipino at half British. So, syempre, mestiza.
Oh, kasi pastoral ako that time. Ako ang pinaalaga ng bata. So, ako yung nagre-prepare ng kanyang mga gamit, tsaka pag naliligo siya, tsaka pagkain niya. Hanggang umalis ako doon. Nung umalis ako doon, hindi ko alam kung ano na ang nangyari. Alam mo, nag-usap kami, umiiyak talaga siya. Sabi niya sa akin, ate, I lose everything. Sabi niya, kahit yung aking pagkababae, ate, nawala. Tinanong ko, ano ba talagang nangyari? Sinabi niya, imagine 12 years old. Sino ba naman ang tao na hindi nadudurog? No. Ngayon, yung mga workers at mga members, no, na may mga estudyante diyan sa JMC. No, anong nangyayari? Pag lumabas katulad nito, may mga nag-aral daw diyan sa sa JMC, no. Ngayon na-realize ng bata na he wants to grow outside of the JMC. He wants to venture. Lumabas. Anong nangyari? Hindi nila binibigay yung transcript, you guys. It's very abusing in any fashion, in anything, in any aspect. Lahat ng pang-aabuso ay nandyan. Imagine, i-report nyo nga ito sa DepEd. Hindi nila binibigay ang mga transcript ng mga bata na nag-aral dyan. Kasi lumabas. Ganyan ka mga demonyo itong mga to. Kasi gusto nila, nahawakan nila yung tao. Kahit ayaw na sa kanila, gusto pa rin nilang hawakan. Kaya yung JMC, i-report nyo nga yan sa DepEd. Tanggalan niya ng tawag nito, ng license to operate. Because they are not fair to people. They are not fair to their students. Tapos sabihin, may mga scholars daw yan si Mang Kanor. Bullshit! Ginagawa, sinasabi lang niya yan just to get the sympathy of people and make him look like he is better than what he really is. Wala pong mga politicians na members ni Pacquiao. As far as I know, no? Wala. Kahit nga si Digong, best friend niya yan. Hindi yan nagpabaptize, hindi yan nagpa-member. Kasi alam ni Digong kung ano yung best friend niya. Magpabaptize ka doon sa Diablo. Pareho na kayong Diablo. Ito gusto kong ipakita sa inyo to. No, ito yung kanyang mga cyber warrior. Ito yung mga nung nakaraang eleksyon, ito yung ginamit nila para kung sino man yung magbigay ng mga negative comments doon sa kaibigan niya. Ito yung nag-a-attack. Ganon din ang ginagawa nila sa sino mang magsabi na hindi maganda sa Kingdom at kay Kibuloy. Itong mga cyber warrior niya ang umaatake na iba-ibang account dyan sa Facebook, sa social media, sa YouTube. So ngayon po, let's talk about sa Sauyo Mansion. Alam niyo po, umuwi po ako ng Pilipinas. Galing dito sa US, I went back para mag-vacation. I was connected again with the Kingdom at that time. So, doon po ako tumuloy sa Sauyo. Noong time na po yun, I think that was early 2010, something like that. Meron pong mga teenagers na they fell in love with, because that's normal, right? 7.4 billion people in the world, they think it's normal to have a relationship when you're single. But in the Kingdom po, nilalagyan po nila ng maling kahulugan. So, to make the story short po, itong 4 na lalaki po, they fell in love with a woman. And they went through punishment kasi bawal daw po. 17 years old ang mga ito. 17 years old at 19 years old. Yun po ang bracket ng kanilang edad. So punishment po nila, they went through whipping because that's a standard. In my next video po, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po yung mga ministers na nag-i-execute po ng mga punishment na ganito na when Pastor Kibuloy gave them the order to punish these workers, they pinapasubraan po nila yung punishment hanggang ang mga workers po parang para silang pumapatay ng snake. Parang ganun po ang nangyayari. So itong 4 na workers po na lalaki, they were whipped, tapos they went through fasting, dry fast, at saka wala po silang solid and liquid. While doing this punishment po, they were asked or ordered na umakyat po sa water tower ng Sauyo.
They don't have any safety gear, safety equipment kasi they don't care about people's life po sa compound ni Kibuloy. Si Kibuloy doesn't care about people's life. All he care about is what he can get from people. Okay? So I am telling this because this is true. So all he care about is what you can give. That's what he told us. What you can give to the kingdom. What you can give to him. What can you offer? Either you offer your body, you offer your strength, you offer your whole life, you offer every resources you have. So yan po ang importante kay Kibuloy, but he doesn't care about your life, about people's life. So ang nangyari po, itong apat na teenager po umakyat po sa water tower. Alam niyo naman po kung gaano kainit dyan sa Pilipinas. Ang water tower is a very hot kasi metal yan eh. So habang nagpipintura po sila sa taas, nahilo po, nahulog, bumagsak po sila. Yung katawan po nila durog, patay silang lahat. I don't know kung yung family nila ay alam kung ano po ang nangyari sa mga batang ito, but ganon po ang nangyari sa kanila. At ang sabi po ng mga workers doon, habang nandoon po ako, sabi nila, gitugyan daw sa yawa. Or God permitted this to happen because they have devil in them. So ganon po ang mentality nila, ganon po sila. They are worse than you can imagine. Ganon po ang pamamaraan ni Kibuloy. Hindi po kung kayo po ipapasok doon, that's a dead end. Kasi meron po silang, to me, it's like they have an empty hole na kahit ano po ang gawin yung pagpapatunay sa paglilingkod ninyo, it's not enough. Alam nyo, meron pang meron pang workers. Mga lalaki naman yun. Naaawa talaga ako. Kasi nga bawal yung opposite sex na nakikipag-usap. Itong mga lalaki kasi mga young people Tao tayo merong crush. Ito naman na nakita sila o nakuha sa cellphone nila na may kausap na na opposite sex. So na-punish sila, nilagay sila sa isang room. Alam nyo guys kung anong nangyari? My gosh, hanggang ngayon natutrauma pa yung mga workers na yan. Itong mga lalaki, pinahubad ba naman sila sa isang kwarto? 8 sila. Pinahubad sila, walang suot lahat. Tapos, itong may minister, yung ministro na inutusan ni Kibuloy, na may labuyo, yung ceiling labuyo, na dinikdik, nilagay ba naman sa sa bowl, at dinala doon. Alam mo kung anong ginawa doon sa sili? Nilagay sa mga mata nila, at sa mga ari nila. Nagsisigawan yung mga lalaki. Grabe talaga. Grabe. I cannot imagine. Lahat sila umalis doon. Pero alam mo, may isa na cardiac arrest. Ang tawag si Froilan. Si Froilan ay nung bata ako, nung 15 years old ako, isa siya sa mga asset na pag nangangaroling yun, siya yung leader ng kada December. Kasi hindi yun umuwi sa isang araw na walang 10,000 pesos na dala. Pero alam mo kung anong ginawa nila? Inatake si Froilan dahil doon sa ginawa nila. Imagine yung siling labuyo, nilagay ba naman sa mga mata nila, sa mga ari nila. Dito sa kilikili, ipinahit, mga hubad. Ngayon, di nagsisigawan. Yung iba, nakalabas, pero si Froilan namatay. So guys, think about it. Langit ba yan? Is that of God? Para ba yan? Ano ba yan? Kaluwalhatian ba yan ng Ama? Yan ba ay para sa Panginoon? Bakit ganun ang mga practices? Bakit very inhumane? Hindi natin magagawa yan sa hayop. Bakit kaya nilang gawin sa tao? Si Pacquiao, pagdating sa mga sa talagang harapan, wala siyang bayag. Nagkakabayag lang yan siya. Titingnan natin, he is strong. Kasi meron siyang mga followers. Pag sa harap ng kanyang mga followers, nagpipretend siya na strong siya. Pero yun pala, in reality, pag siya na ang subject, nagtatago na yan. Kasi wala siyang maisagot na tama. Kasi alam naman niya mismo, yung mga ginagawa niya ay twisted. Yung mga tama, yung truth ay tinitwist niya para sa kanyang benefits. Thank you so much, Val. 884 Tan sa tanong na yan. Yes, he was detained. Pero kaya po siya nakalaya because Felina Salinas took the blame for him. Kaya si Felina Salinas ang nakulong. Kasi sabi niya,
doon sa sa FBI na sa kanya yung pera na yun at hindi kay Kibuloy. Kaya Salinas is also facing the jail time. Kaya nakalabas si Kibuloy. Oh, hindi po na-dismiss si Inging Salinas nung nakulong siya doon sa Hawaii po. Let's talk about that, no? Kasi yon ang lagi nilang sinasabi na dismiss daw kasi malaya na si Inging Salinas. Nakapagpiyansa po si Salinas tsaka yung ibang mga workers na nakulong doon sa sa LA. Nakapagpiyansa po sila. Hindi po sila malaya, meron po silang angklet. Ano yung angklet? Pakita ko sa inyo ha. Demonstrate ko. Oh, meron po silang dito sa paa, yung parang tawag nito yung parang tawag nito parang kadena ba? GPS. Oh, yun po ang suot-suot nila. Malaya man sila, pero minomonitor sila kung saan sila pupunta. At kung ano yung mga sinasabi nila, mga moves nila monitor. Hindi po na-dismiss. Oh, ganito po dito sa Amerika eh. Pag nagpiyansa ka, na nakakalaya ka, pero ibig sabihin na malaya ka. Yun nga po, meron kang angklet. Yung yung government lang pag natapos yung case, doon pa naayos yung angklet pag napatunayan na na innocent ka. Lahat po sila dito may mga angklet. Yung mga yung mga nakasuhan na kasama ni Kibuloy. Hindi po totoong na-dismiss ang kaso. Yan po ang pinapalakad ni Kibuloy na na-dismiss daw ang kaso at yung mga workers. It's a big lie. Hindi po totoo yan. So that's it for it now, mga kabayan. Ano ang masasabi niyo sa mga shocking revelations na ito from Arlene Stone? Diba all of these are making sense compared sa mga pinapakalat na fake news and twisted truth ng mga kampo ni Kibuloy? Kasi simple lang naman yung issue eh. We just need the truth and the answers sa mga allegations against him. Pero instead of facing the issue and answering the allegations, nagpapakalat sila ng mga fake news at lalo lang nilang pinapalala ang issue. There will be more shocking revelations to come, which will be on the part 2 of this video. Kaya mag-subscribe na kayo sa ating channel para updated kayo when the part 2 of this video is uploaded. Thank you all for watching and see you on the next video, mga kabayan.